Paano kung sabihin ko sa inyong ang itsura ng mga tunay na anghel ay ganito? Malayong malayo sa nakagisnan nating anyong tao na may pakpak, halo at nakasuot ng makikinang at puting damit. Ano nga ba talaga ang itsura ng mga biblically accurate na mga anghel? Nakakatakot nga ba sila o sadya lang kakaiba? Una sa listahan ay ang tinatawag na mga seraphim. Ayon kay Propeta Isaiah, ang mga seraphim ay ang mga anghel na pinakamalapit sa presensya ng Panginoon. Madalas silang nakapalibot sa trono ng Diyos at sabay-sabay at walang humpay na umaawit ng Holy, Holy, Holy bilang pagpupugay sa kadakilaan ng Diyos. Ang mga seraphim ay itinuturing na pinakamataas sa hierarkiya ng mga anghel. Sa deskripsyon ng propeta, ang mga ito ay may 6 na pakpak. Ang 2 ay tumatakip sa kanilang mata dahil hindi umano sila direktang makatingin sa kabanalan ng Panginoon. Ang 2 naman ay tumatakip sa kanilang mga paa bilang pagrespeto at pagpapasakop sa Diyos. Habang ang natitira pang 2 ay ang siyang ginagamit sa paglipad. Ang mga seraphim ay walang humpay sa pagpupuri sa Diyos at sinasabing magpapatuloy ito magpakailan paman. Ang sumunod mga katoto ay ang mga kerubim. Hindi tulad sa ating mga nakagawian at nakita sa mga palabas, ang tunay na anyo ng mga kerubim ay talaga namang ibang-iba. Sila ang itinuturing na pangalawa sa may pinakamataas na ranggo sa hierarkiya ng mga anghel. At kung pagbabasihan naman ang Biblia, ang pisikal na deskripsyon ng mga kerubim ay talagang nakabibigla. Sila ay sinasabing hybrid ng tao at hayop na may pangunahing tungkulin na bantayan ang Garden of Eden mula sa mga taong nagtatangkang pumasok rito nang walang pahintulot ng Diyos. Sa aklat ni Ezekiel, sinabi ng propeta na ito ay may 4 na mukha, 1 tao, 1 layon, 1 ox at 1 agila. Tuwid ang mga binti nito at mayroong ring 4 na pakpak. 2 sa mga pakpak na ito ay tumatakip sa kanilang katawan, habang ang natitira naman ay ginagamit para sa paglipad. Bukod pa rito, sila rin ang kadalasang tagapagbantay sa trono ng Diyos. Unang nabanggit sa Biblia ang mga kerubim sa aklat ng Genesis, kung saan sinabi ng Diyos na naglagay siya ng marami nito sa paligid ng halamanan ng Eden upang bantayan ito. At dagdag kaalaman lang rin mga katoto, alam nyo bang si Lucifer ay dating kerubim bago pa man siya itakwil sa langit? Ang panghuli sa listahan ay ang mga opanim. Marahil mga katoto ay ito ang pinakakakaiba sa lahat ng sinasabing anghel. Base sa deskripsyon mula sa Biblia, ang mga opanim ay maihahalin tulad sa mga gulong na nasa loob ng mga gulong. Sila ay may taglay na pambihirang taas at nagpapaikot-ikot. Ayon pa sa mga nakasaad, ang mga gilid ng gulong na ito ay napapalibutan ng mga mata. Kasama umano ito ng mga kerubim. At sa salaysay ng propeta, sumusunod umano ito sa kung saan man magpunta ang mga kerubim. Magkakamukha ang mga gulong na ito at ang bawat isa ay kumikinang na parang mga topasyo. Naniniwala naman ang ilang mga Bible scholars na ang mga opanims ay nagsisilbing alalay ng kerubims, habang ang ilan naman ay nagbato ng argumento na maaaring hindi ito mga anghel at sa halip ay mga instrumento. At dahil sa kaibahan ng nakagisnan nating mga tao, hati pa rin ang pananaw ng nakararami patungkol dito. May ilan na naniniwalang ganito nga ang tunay na itsura ng mga anghel, pero may ilan na nananatiling panig sa itsura ng mga anghel